may dinadaanan kami doon. Kailangan namin dumaan ng, Diyos ko, nung magising ako nung umaga sa biyahe sa bus, sabi ko, ito pala yung dinaanan namin, kabilaan ay bangin, ano. Buti na lang natutulog ako nung gabi, sabi kong ganun, kasi kakabahan ka talaga eh. Nung nasa tuktok na kami ng bundok, tumigil yung bus doon, sabi, baka may gusto mag-CR, magkape. At nagkape kami doon, siguro mga alas 2 ng madaling araw. Sabi ko, ano man lugar to? Nasa tuktok daw kami ng bundok. At pag tinitingnan ko yung magkabilang side, abay, bangin pala yun. Sabi ko, huwag magkakamali ang driver. Kaya yung driver, kinuwentuhan ko, yung pababa na kami. Mula alas 2 na madaling araw hanggang alas 7 na umaga, nung makarating kami sa area, nagkukwentuhan kami. Huwag lang makatulog yung driver. Sa takot ko, ganun pala kalayo, ma'am. At ang hirap ng buhay, doon yung siguro naranasan yung, yung pagsisikap na, syempre, ang pamilya, sabi ko nga, ay very inspiring sa atin. This coming March 24, ay sasalita ko sa isang graduation night. At sasabihin ko nga doon, na kung gusto niyo ng maganda ang buhay ninyo someday, una, hindi natin mawawala sa una lahat, ang Panginoon lahat ang sentro eh. Pero, sa ating pamumuhay ngayon, gawin niyo inspirasyon ng pamilya niyo. Si nanay, si tatay, yung mga kapatid nyo. Kung meron sila kahit papaano, ipagpasalamat nyo. Kung si tatay at nanay yung nagsisipag para sa inyo, aba, ipagpasalamat nyo. At hindi iisa ang nanay nyo na nagtatrabaho, patay si tatay, o hindi patay si nanay na siya nagtatrabaho para sa inyo. Ibig ko sabihin, doon pa lang malalaman ng mga estudyante na kailangan pala itong inspirasyon ko sa pag-aaral ko. At sana yung mga ginagawa kong mga hindi dapat kung ano yung karapat-dapat gawin bilang estudyante, dapat yun pala gawin ko. At sa panahon ngayon, sabi ko nga, kasi nung araw, ma'am, ang ating pag-aaral, wala naman teknolohiya eh. Hindi uso nun ng cellphone. Naalala nyo, ma'am, nung araw, pag pinagre-research ka, kung sinong mayaman nating kamag-anak, may Grolier's Encyclopedia yun o Britannica Encyclopedia. Ganon din, pati sa probinsya, ganon din, di ba, ma'am? Sa amin, sa akin po, sir, sa library lang eh. Kasi wala kaming dictionary sa bahay. So, talagang sa school library lang talaga. At tama yung sinabi niyo po, pag ginawa niyong inspirasyon ang pamilya niyo, malayo talaga mararating niyo. Kasi ang pamilya, alam niyo kung anong mga pinagdadaanan, kasama niyo sila habang buhay. Once you lose your inspiration from your family, ako, mahihirapan ka na. Alam niyo, kaya ako nabanggit yon. Meron ako kasing in-interview. Sabi, ba't ba nagkaganyan ang buhay mo? Kasi nanay at tatay ko, OFW. At wala silang panahon sa akin. Kaya babae yun, ha? At naisip ko magrebelde, magdroga, etc. Sabi ko, naisip mo ba yan ngayon? Tinanong mo ba yung sarili mo kung tama yung ginawa mo? Ngayon, ginawa namin yan sa isang recollection eh. At during that conversation, sabi ng babae, alam mo, sir, ngayon ako nagsisisi. Ngayon ko lang na-realize na kaya pa naghihirap ang tatay ko sa Saudi Arabia na maliit lang ang sweldo. Kaya pa lang nanay ko yung nagpapaka-DH sa Hong Kong para sa akin, para mabigyan kami magkakapatid ng gano'n. Tapos ganito pa. Tapos nagigilty siya. Pero sasabihin ko to, sa lahat po na nanonood sa atin, ay mga nagko-comment sa akin sa Facebook, maraming salamat ha. Ang ganda raw ng topic natin, ma'am. Kasi ngayong month na to ay panahon ng mga graduation. At sinasabi ko to na hindi pa huli ang lahat. Kung may mga pagkakamali tayo na pinagsisisihan natin, itama pa rin pa natin. At sabihin ko sa inyo, ang gusto ko sabihin dito, pagka may mga magulang pa kayo, samantalahin nyo na mabigyan nyo sila ng kahit kaunting kaginhawaan nyo. Yung man lang paminsan-minsan, yayain mo magsine. Ako may kwento sa inyo sa Batangas eh. Nung unang bukas yung SM doon, ay mga Batanggay nyo, mahihilig isama ang kanilang mga magulang sa kung saan eh. Sabi ko sa inyo, pila yung sinehan doon. Dahil yung mga pinikulang pinapalabas naman doon, masaya. At gusto nilang mapaligaya kahit paano yung parents nila. At alam ko, ma'am, kung ganyan din kayo, paano nyo gustong paligayahin ng nanay at tatay niya? Sir, yun ang malungkot kasi wala na nga akong parents ngayon. Ito na lang, para sa akin, yung mga kapatid ko, in lieu of my parents. Kasi pag nakikita ko mga kapatid ko,
parang nakikita ko na rin sa kanila ang mga magulang ko. Kasi alam ko kung paano kami minahal ng magulang ko. Kaya yung mga kapatid ko, kahit siguro hindi nila alam na, hindi nila alam kung ano talaga yung feelings sa kanila. Yan, iyak ko. Mahal ko po talaga sila. Alam mo, ang mga kapatid ay, sabi nga kailangan laging together Kasi lalo na pag walang parents at sila yung nagiging sandalan, kung minsan, nagiging sila yung, sila na yung nagiging hugutan mo ng lakas Kaya, pag ka mag-alala, ma'am, swerte mo at kung mawala na, sabi ko nga sa inyo kanina, kanya-kanya kasi tayo ng assignment kay Lord Ang assignment ngayon, nung sabi ni Lord, ipahinga natin ang nanay at tatay mo. Ma'am, yun ang mga ate mo naman ang bibigyan ko ng assignment para sa inyo. At tinitiyak ko na during the time na nag-aaral ka, sila siguro yung sumusuporta sa iyo, ma'am. Sila po talaga. At naalala ko po yung sinabi ng mother ko, sir, lang sabi niya, huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo ha. Nung time na yun po, wala pa akong trabaho. Sabi ko, si mama, kasi mama ko tawag namin sa kanya. Mama, huwag ko nang pabayaan ng mga kapatid ko. Ito nga, wala nga akong maitutulong sa kanila. Sa loob-loob ko lang yun. Pero ngayon na biniyayaan ako ng Panginoon, naalala ko yung sinabi niya. Sabi ko, siguro nakikita ng magulang ko kung ano yung nasa hinaharap or nafe-feel niya siguro. Kaya, ayun, bilang pagmamahal ko sa magulang ko, minamahal ko po ang mga kapatid ko. At saka syempre, pamangkin mo. Lalo ngayon, ma'am, na wala pa pala kayong pero yung mga pamangkin ay treasure na yun kaya ako nga yung pamangkin ko lagi kong kalaro yun yung aking pamangkin ma'am, nasa nasa pagtuturo kayo ngayon at maraming estudyante ang siyempre nagsishare din sa inyo ano usually nagiging problema nila ma'am pagdating sa pag-aaral at sa pamilya sa panahon ngayon? Kalimitan ang problem ng estudyante, pamilya. Yung na-encounter ko po. Yun nga nakakalungkot kasi sa akin po kasi hindi yun naging problem ko Yung family sa akin naging inspirasyon ko. So, sa pag gano'n ang mga estudyante na naging problema nila ang pamilya nila, ang sinasabi ko lang po sa kanila, mag-concentrate ka sa buhay mo. Kasi hindi mo naman pinili na maging pamilya mo yung sabihin yung mga mahal sa buhay nila nagbibigay ng naging cause ng discouragement nila. Sabi ko, may purpose yan kung bakit ganyan. So basta ituloy mo lang yung pag-aaral mo. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Pagdating ng time, malalampasan mo rin yan. Basta mag-aral ka lang ng mag-aral. Yun lang po talagang sinasabi ko. Tsaka, isa pa, after class hours, sinasama ko sila sa mga prayer meetings. Nag-pray kami. Kaya nag-share sila. Tapos nag-pray kami as a group. I-share ako sa nilang word of God kasi alam ko doon lang po talaga sa pinakamalaking bagay na paghuhugutan niyo ng lakas. Ano ma'am ay tinuturo niyo sa Perpetua? Marami pong subjects. Sir, sa midwifery department, yung mga major subjects sa midwifery. Tulad po ng clinical practice, mga ganyan, primary healthcare, fundamentals of healthcare, so care of infants and children, yun pong mga pagpapaanak, sir, sa hospital, sa community, ang dami. Tapos sa Gen Ed naman, nagtuturo pa ako ng English, and then languages like Filipino, nagtuturo rin po ako. Mga nutrition, ganyan. So marami pa akong subjects na tinuturo, sir. Okay, nabasa ko nga dito, meron kayong anatomy and physiology, nagturo din kayo ng biology, care of infants and children. Anyway, yung ating mga kabataan ngayon, sabi ko nga kung i-compare natin, gusto kong habaan natin yung ating kwentuhan, kumpara natin sa nagiging buhay natin ng araw, yung napakaswerte ng mga bata ngayon, diba ma'am? Pag ang estudyante ngayon ay walang cellphone, parang hindi kompleto ang buhay nila. Kapag sila'y walang load, parang wala silang, hindi kontento ang buhay nila. Tama ba yung mga estudyante? Yung mga estudyante ng Perpetual ay naandito yan. Kasama. Yan, si Shane po, Shane Daming, si Dayan, Dehan, si Leia Quaresma, si Christine Pareño. Si
Sila po yung mga close sa akin, mga estudyante. Sinasama ko po yung sila sa mga Bible study, prayer meeting. Ayan. Sama niyo rin ako sa Bible study. Why na? Kayo ba'y Katoliko, ma'am? Sir, hindi. Ano po? Born again Christian. Okay. Kasi sila Brother Eddie, lagi naming nakakausap, at saka si Brother Joel Villanueva. Yung mga kaibigan ko, binabati ko yung mga kaibigan ko, pastor sa Calamba, sila Pastora Virgie, sila Doris Agoncillo, mga kaibigan kong mga pastor. At sabi ko nga, nalungkot ako nung nakaraan, nung after Christmas, yung mga nangyari sa mga pastor natin na hindi inaasahan. Sabi ko, tinapos na ni Lord yung assignment nila, yung mga pastor natin. Pero hindi ko malilimutan si Pastor Levi Irasga. Si Pastor Levi ay naging inspiration sa akin. During my moment sa ating provincial government, ako'y nadulog ako sa kanya. Nakikipagkwentuhan ako sa kanya. Alam nyo, kapag nasa gobyerno ka, ay ang dami nakapaligid na demonyo. Maano ka talaga, mapapasaba ka. Pero dahil sa kanila, sa mga taong yan, naging inspiration sila sa akin para hindi ako makagawa ng masama. At yun ang pinagmamalaki ko. Ako po'y 10 taong PIO ng lalawigan ng Laguna. For 10 years, magkakasama po kami ng ating napakasipag noon na gobernadora, Governor Nining Lazaro. For 10 years kami magkasama sa provincial government at wala kaming ginawa kundi magtrabaho. Alam niyo, ang ating dating gobernadora, walang ginawa kundi aalis ng umaga sa bahay nila. Nakita ko yung kanyang kasinsiruhan sa paglilingkod bayan at yung kasipagan at bilang nanay nga talagang nanay na nanay. Sabi niya sa akin nung unang termino niya, Chris, kailangan makapagpagawa tayo ng 2,000 classroom sa buong lalawigan ng Laguna. Sabi ko, bakit po? Bakit yan ang priority? Siyempre, una, nanay ako. Alam ko ang naging hirap ng mga magulang para sa kanilang mga anak. At alam ko, dahil ako'y laki sa hirap, alam ko yung naging public school teacher ako, na nagkaklase sila sa ilalim ng akasya o sa ilalim ng isang punong kahoy, no? Nung araw na yon, nung mga panahon na yon, mura pa ang materyales ng mga pagpapagawa ng ating building. Kaya yon ang inuna niya. Yun ang mga inuna ni Governor Nining. At yon ay pinakikinabangan ng mga kabataan ngayon. Kaya ngayon, kung napansin nyo, halos lahat sa buong lalawigan ng Laguna may gusaling Teresita Lazaro na naging priority ng provincial government. Sumunod po, sabi niya, next term ko gusto ko hospital naman. Inuna yung ospital ng Santa Cruz kasi yun ang provincial hospital. At sabi niya, bago siya matapos na kanyang termino, maipagawa niya itong ating Jose Rizal Memorial Hospital doon sa Calamba na naging ganap naman po. Maganda po ngayon ang JP. Nag-duty po kami doon, mga midwifery students. At ganun ko gustong maalala siya ng tao. Kung ganun siya kasipag. At nasabi ko nga, yung pagiging nanay niya, alam niyo kami malapit na sa kanya talagang pag mali ka talagang sasabihan ka na hindi tama, hindi mo masasabi, hindi ka makakarinig ng sa ibang politiko kasi wag niyo niyan, bata ko yan, sa kanya hindi po, pag mali ka may sa kanya talagang nanay, sasabihan ka, sasabihin ano bang nangyari talaga dito. At bilang isang teacher, alam mo, saludo ako sa kanya alam niya naman, public school teacher siya. Bukas ang kanyang libro sa lahat ng tao grade 3 yata o grade 2, nagturo siya sa isang public school sa Kabuyaw mo, nandun sa Calamba. And then, nagtinda siya during that time ng mga appliances, mga pinahulugan sa co-teachers niya. Mga electric pan, mga plancha, yung mga mura lang nung araw. Magkano lang ang hulog noon, kada sahod ng mga teacher. At doon namin siya naaalala yung kanyang kasibagan. Kaya naman nagbunga yan ng kanyang Royal Star Marketing na napakarami na pong branches ngayon. Kaya ko ito ikukwento, ma'am. Sabi ko, hindi huhad lang ang kahirapan Tama, ma'am? Tama talaga, sir. Hindi hadlang kahirapan. Actually, as a teacher, ang dami-dami namin alam ng mga estudyante dati at yung mga professional na po ngayon na talagang nasa limelight sila ng success. At bilang mga Pilipino, yung mga successful talaga ang mga Pilipino ngayon, kung susuriin nyo, kung tanungin nyo silang pinanggalingan nila, talagang galing sa mahirap. At ito po, sir, during sa meeting namin kahapon, nabanggit ko, no,
Kasi sabi ko sa aming principal, alam niyo po ma'am, yung mga estudyante na hindi talaga nagtitino sa pag-aaral. Minsan, nakikiusap sila, ipasa sila. Pero ito yung napansin ko. Yung mga estudyanteng hindi nagtino ng pag-aaral at pinagbibigyan, kaya pumasa, nawawalan po sila ng respeto sa profession. Pero yung mga estudyante na kaya pumasa, dahil pinaghirapan talaga nila, talagang maaasahan nyo yan pag naging professional na sila. Kasi hindi lang sila magagaling sa mga profession nila, kundi may respeto rin sila sa profession, sa kapwa nila professional. Talagang magiging inspirasyon din sila sa mga kabataan. Kaya sabi nga namin, nako yung mga estudyante hindi nagtitino sa pag-aaral. Tapos after end of the semester, ayan, nakikiusap sila. Pwede bang huwag na nating pagbigyan? Kasi hindi lang nagiging maganda ang resulta. So yun po sir, ang Kailangan pagsisikapan talaga nila. pagsikapan talaga. Ako sabi ko nga gusto ko lang mag-share din sa inyo. Ayan, alam niya ng kaklase mo na pinsan ko si Mr. Nakita ko Rapin. na po si server Alam nila ang buhay ko. Ako hindi makakapag-aral ng high school kung hindi ako working student ng St. John Academy. So, meron kaming meron ako apat na classroom na nililinis ting madaling araw. Pagkatapos ko maglinis ng classroom, didiligan ko pa yung lahat ng halaman sa buong St. John Academy. Sabi ko sa inyo, gigising ako ng 5 o'clock na madaling araw, pupunta na ako school. Ang pasok namin ay 7:30. Di ba, no? aga nga ng pasok dati. Oo. Ganun ako nagmamadali. Totoo yun. Tapos, pag Sabado at Linggo, nagdeliver pa ako ng butsi sa palengke, yung sa tindahan namin doon, nag-aakot pa ng tubig. Kasi meron kaming tindahan doon sa palengke, yung mga tiyahin namin. Kailangan ma-deliver ko yung mga paninda. Pero siguro, hindi ako naging ganun hindi ko naman niyayabang ang sarili ko. Pero yun ang totoo Kaya nga sabi ko, Diyos ko naman, naghirap na ako ng ganito. Hindi pa ba ako magsisikap nito? Hindi ba? Ang hirap ng buhay natin nung araw Values ang natututunan talaga at yun ang mahalaga sa tao, may values. Pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Kaya sir, tingnan nyo, nandyan na kayo ngayon. sa kinaroroonan nyo po. Hindi, natutuwa lang ako kasi yung pagsisipag mo nung araw, may patutunguhan. Kaya nga sinasabi ko sa mga estudyante na nakakausap ko, swerte ninyo, may mga magulang kayo, maayos ang trabaho ng magulang nyo, may mga kapatid kayo na tumutulong sa nanay at tatay ninyo, may mga kapatid kayo na nasa abroad na nagpapadala ng tulong sa inyo, may mga kamag-anak kayo na nasuporta sa inyo. Samantalahin nyo, 4 na taon lang ang kolehiyo, 4 na taon lang ang high school. Tama po yan, sir. Tsagain nyo na. At pag meron na kayong diploma, kahit kayo, konting pabanjing-banjing kayo, Tsaka alam niyo po sir, ito yung nakita ko. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, may time kasi ng pag-aaral. May time din ng pagtatrabaho. So ngayon, habang nasa time pa kayo ng pag-aaral at may sumusuporta sa inyo, samantalahin nyo kasi yung kapag hindi nyo ginalingan, hindi nyo pinahalagahan yung tulong na binibigay sa inyo, lilipas yan. Kahit gusto nyo mag-aral, wala nang susuporta sa inyo. Kasi nasa stage na kayo na dapat magtrabaho. So, ayun, sayang. Kasi may mga estudyante gusto mag-aral, hindi nakapag-aral. Tapos kayo, pinag-aaral, ayaw mag-aral. wala pala ako, Mike. Sinasabi ko, huwag yung gawing dramatic ang buhay nyo. Face the reality. Ibig sabihin, kung may problema, harapin mo. Hindi yung tatakasan mo problema. Wala akong pera, wala akong ganito, pambiling ganito. Magiinom na lang ako, hahanap ako ng mga kaibigan na nagiinom. O kaya, sasama na lang muna ako sa kalokohan. Hindi po dapat ganun. Sana sa mga kabataan, magising tayo ngayon. Iba na ang panahon ngayon. Ang hirap kumita ng pera ngayon. At mararanasan nyo yan kapag meron na kayong mga asawa at anak. Sabi nga sana, binigyan na ako ng tatay ko ng opportunity 4 na taon lang, mag-aaral lang ako, tatapusin ko lang itong kursong to. O kaya nag-aaral na lang ako ng vocational course kung hindi kaya. Sino mga magagaling na mayayaman ngayon? Yung mga nag-aaral ng vocational course ng araw, pinagtatawanan natin, nandiyan lang sa institute. Pero Martinez Institute nung sa Kalamba Kung naalala natin. Diyan kayo napasok, dumi-dumi nyo lagi. Mekaniko No, wala naman naka-mekanik ng naka-Amerikana, ma'am. Mga skills, Skilled worker. Okay, job. So, alam niyo, sabi niyo po nga kanina, no, na yung mga estudyante,
hindi sa lahat nga ng panahon kaya silang suportahan. Alam niyo po sir, talagang ito sa edad kong to, ito yung nakita ko, ito yung natutunan ko na lahat pala ng tao, binigyan ng Diyos ng opportunity na gumanda ang buhay. Wala pong tao pala makapagsabi na, wala kaya ako naging ganito kasi wala akong opportunity. Ano lang pala yon, alibay lang nila. Pero meron. Ang nakita ko kasi, hindi nila pinahalagahan yung opportunity na dumating sa kanila. Kaya, na-miss out po nila. Kaya nga, nakakalungkot lang yung... Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag kumatok na opportunity sa inyo, ay pati kung kumatok lang sa pintuan nyo, pati bintana nyo, ay buksan nyo. Hindi kapraso lang ang siwang ng pinto. Kailangan pag nakita nyo na may magpapaaral sa inyo, aral na. Wag nyo gawin dramatic ang buhay nyo kasi panood kayo ng mga teleserye. Kaya ang aga nyo na in love. Yan. Nako, si Chichay at saka si Joaquin. Maagang na-in love. Okay, ma'am, pag-usapan natin yung bilang isang guro. Ano yung advice natin sa mga estudyante natin ngayon para maging successful din sila someday? Advice ko po, sir, sa lahat ng estudyante, sa may pera, walang pera, o sabihin na pinaaral lang, pare-pareho lang po sila ng opportunity. Okay, pare-pareho lang kayo ng opportunity. Lahat kayo nasa university or nasa isang college. Ang pag-aaral, hindi yan sa lahat ng oras binibigay sa inyo. So habang binigay sa inyo yung opportunity, gawin niyo yung part ninyo. Bigay niyo yung the best. Kasi hindi niyo pasisisihan yung gagawin ninyo. At huwag kayong mainggit dun sa maraming pera, maraming gadgets. Kung wala kang gadgets, hindi naman yun ang usapan para pumasa eh. Hindi yan ang usapan para magtagumpay ka. Kaya ito nga masasabi namin eh, kung wala kang gadgets ngayon, baka pagdating ng araw, ang ibigay ng gadgets sa'yo ng Panginoon, masigit pa dun sa mga estudyanteng may gadgets ngayon na hindi nagpahalaga sa pag-aaral nila. So, walang limitasyon ang success. Nasa iyo yan at higit sa lahat, humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Yun po ang maipapayo ko po sa kanila. Ma'am, sa mga co-teachers niya? Sa mga co-teachers ko, nako, kinocongratulate ko muna po silang lahat kasi alam ko na hindi rin po biro maging teacher. Pero, masaya po maging teacher. Lalo ngayon, end of the semester, ang dami-dami po naming trabaho, ang daming computation of grades. Akala siguro ng mga estudyante pag end ng semester, wala na. Pahinga na rin ng mga teacher. Ang daming trabaho ng teacher. Pero kahit maraming trabaho ang teacher, masaya po. So, sumasaludo po ako sa lahat ng mga teachers, lalong-lalo na sa mga kasama ko, Dr. Rosalie Colimlim, yung ninang ko. Ayun pong maging dean ng Bachelor of Science in Midwifery sa University of Perpetual Habdinian, kay Ma'am Gina Ranieses, si Ma'am Arsalina Antiporta, Ma'am Arlinda Manalasta, sila po yung kasama ko. At sa Gen Ed family, kay Dr. Avelino, Dr. Concepcion, kay Dr. Arcadio Tamayo, yung pong chancellor namin. Okay, binabati ko rin yung mga doktor na kaibigan ko dyan, si Dr. Eman Baez at saka si Doc Rex Barsa. Mga sergeant po ito sa Perpetual, mga resident doctors natin sa Perpetual. Mabait po yan, matulungin. Yan. Okay, ano yung final message natin sa ating mga kababayan na kayo naging guest dito sa ating My Guardian, My Teacher. Ano po yung may a-advise natin sa kanila? Sir, pwede po ba munang batiin ko yung pastor namin? Sige po, sige po. Binabati ko po muna si Pastor Dave Bartolo, yung pong pastor natin dyan sa Calamba, sa United Pentecostal Church. Saan yung United Pentecostal? Sa Parian po, sir. Okay. Sa mga kapatiran, Mr. Auring Baral, Mr. Susan, Mr. Nilda, Mr. Beth, Mr. Elsa, maraming mga kapatiran sa Calamba. At sa mga sa kapatid ko po na si ate. Yun ang number one fan mo? Yung number one fan ko si ate. Sa mga pamangkin ko po, si Richard, si Cronilyn, silang lahat, sa mga kapatid ko po pa na nasa Mindanao, hindi naman po nila nakikita ngayon, pero yung video makikita niyo. Tsaka yung kapatid ko na sila sa Las Piñas, nandyan. Okay, sa lahat po, mga
pinsan ko, tito, tita, lahat kayo. Higit sa lalo pala sa asawa ko. Nako. baka magtampo. Hello, my love. Steven Guys. Nasa California po siya, sir. Ayan. Sabi na bati. Ayun pa rin long distance relationship. Ayun, long distance. Sabi nila mahirap daw, pero hindi naman pala. Okay, pag maganda pala ang relasyon nila, hindi naman. So, final message ko po sa lahat ng ating mga kababayan. Okay, bilang teacher, naniniwala po ako, hindi lang teacher ang guardian. Lahat tayo, yung mga kababayan, maging nanay, tatay, maging guardian po tayo sa ating pamilya. At sa kahit hindi po natin pamilya, pag malasakitan po natin ang bawat isa. Lalo na po sa kapwa natin mga Pilipino. Ay, mga Pilipino, kasi katulad ngayon, ayun sir, pwede pong banggitin yung mga threats na meron sa atin. Tulad, kasi ngayon nababalitaan ko po yung ginagawa ng China sa atin. Alam nyo, kahit ganyan ang nangyayari sa atin, alam ko yung mga kabataan natin, baka ma-feel nila na hindi pala secured sa Pilipinas kasi binubuli tayo ng ibang bansa. Pero no, hindi po totoo yun. Tayong mga magulang, mga teachers, mga empleyado ng gobyerno sa mga private corporations, maging guardian po tayo sa ating mga kabataan. Huwag tayong maging isa sa pasakit sa kanila. Kasi minsan may mga magulang, sila pa yung pasakit sa mga kabataan. Huwag naman pong ganon, maawa po tayo sa mga kabataan. Kasi naging kabataan din naman po tayo. At mataas po ang paggalang natin sa mga nakakatanda sa atin. So, sana maging example po tayo sa mga kabataan ngayon. Saka mga kabataan, lalo na yung mga nag-aaral, pahalagahan ninyo yung pag-aaral ninyo. Alam nyo, yan ang susi na inyong magandang buhay. At huwag yung kalilimutan ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng favor. Kasi favor yan. At yung sa mga maliit pa, mga bata na nakakabata naman sa inyo, be a guardian also to them. So, bawat isa sa atin, maging guardian tayo. At maging teacher tayo, hindi lang yung profession, kundi sa ating pamamaraan, maliit na pamamaraan, simpleng pamamaraan, maging teacher tayo sa kabutihan. Huwag tayong magturo ng hindi maganda sa kapwa natin. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, ma'am. Salamat. Pwede ka na siguro mag-host dito sa susunod. Talaga, sir. Kailangan ko talaga ng partner dito. Ay, sir, sige, okay. ako. Sige, sir. At, pero may tanong ako. Anong paborito niyong verse sa Bible? Sir, the Lord is my shepherd. There's He's nothing. all I want. There's nothing I shall want. The Lord is my shepherd. Kaya nga, sir, bago ako umalis, sabi ko, the Lord is my shepherd. That's why I am confident. Kasi ang Panginoon na aking shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magdarahop. Di ba? Hindi ako mangailangan ng kahit ano. Kasi tapat na si sino paborito niyong verse? Ano naman ang paborito niyong Christian song? Nasa isip ko, sir, on my knees. Kasi nakalagay dun sa line, I get on my knees. Pwede pa Sige. Kapraso lang. May nakalagay po dun kasi sa line na yun na kahit saan ako, whether I'm in the crowd or by myself, if I feel na kailangan ko ang Diyos, pwede ko po siyang natatawagan ko siya kahit nasa karamihan ako or kahit nag-iisa ako, sumasagot lagi ang Panginoon sa akin. So, gusto ko po yung line na yun. Ako tanongin niyo, ano paborito ko? Ano pong gusto? Give thanks. Ayun. Paborito ko yun. At hindi ako nagsasawang kanta-kantahin yun sapagkat in every morning sa ating buhay, kailangan nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kapag gising natin sa umaga, hindi cellphone agad ang hanap na nag-text sa akin. No, hindi. Kailangan salamat tayo. Buhay pa tayo. Hindi yung cellphone agad, open agad ng internet, ano ka sa Facebook, anong update. Ay, hindi po. Kailangan, Lord, salamat. Salamat. At salamat, Ma'am Luz. Bisbi sa umagang ibinigay mo sa akin. Napakaganda na ating kwentuhan. At na-inspired ako sa mga kwento mo. At masasabi ko na talagang ikaw bilang isang teacher ay isa ring guardian. Not only sa mga estudyante,
pati dito sa mga kababayan natin na naghahanap ng mga salita ng Diyos. At maging maging inspirasyon ka sa iba. At may natutunan ako sa umagang ito sa iyo. Yung sabi mo, walang limitasyon ang success. Totoo po yan mga kababayan. Dito po sa ating buhay na ito, tayo ang gagawa ng ating direksyon. Tayo ang gagawa ng ating ikabubuhay at kung paano tayo mamumuhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya sana kung tayo man ay maging parte ng academe, ano man ang kinahanap na natin. Sabi ko, ano man ang naging assignment natin kay Lord, kailangan, di ba pag gumawa tayo ng assignment, dapat maganda yung assignment natin. Dapat the best yung sagot natin. Kaya sana, sa ating mga kababayan, do your assignment always. Ha? At kailangan 100% pag nire-read ka ni Lord. Baka sa'yo, pasang-awa. Lord, pasensya na, medyo lasing kagabi eh. Ba, hindi po pwedeng ganun. Kailangan, kapag nag-submit tayo ng ating assignment, ito po ang nagawa ko, ito po yung the best ko. Babalik po ang kasandigan ng bayan. Salamat po sa akin naging panauhin. Babalik po ang TV6. Laguna TV6, ipagsabi! Kami ang Royal Cable, Laguna TV6, ipagsabi! TV6, being a friendly community channel, has reasonable rates to meet your advertising needs. The station has a very professional